Ma'am, nandyan na po yung sundo nyo, magalang na sabi ni Juanita nang papasukin niya sa kanyang kwarto. Sige, patulong na lang pababa ng isa kong malitawan, nakangiting pakiusap niya. Isa si Juanita sa tatlong katulong nila sa bahay, halos kasing edad lang niya ito, kaya parang kaibigan lang ang turing niya dito. Sinabihan na nga niya ito na tawagin na lang siya sa kanyang pangalan, ngunit hindi niyon sinusunod, baka pag-alitan daw siya ng kanyang daddy, at mawalan pa ng trabaho. Ang gwapo ng sundo mo, ma'am. Kinikilig na sabi nito, na tila gustong mamilipat sa kilig. Pinagsiklap pa nito ang dalawang kamay, na tila nangangarap. Sino? Nakangiting tanong pa rin niya, bagaman tila nag-uumpisa ng nervyosin, tila nahuhulaan na niya kung sino ang tinutukoy nito, based na lang sa nakikita niyang reaksyon nito mismo. Sus naman ma'am, parang di mo alam na napakagwapo ng asawa niyo. Tila nagtatakang sabi ni Juanita, na kinuha na ang degulong niyang malita. Napataas ang dalawa niyang kilay. Hindi siya makapaniwalang ito mismo ang pupunta sa bahay nila. Pagkasabi ng mama nito, na aalis sila ng hapon na iyon, ay nagpapalam siya na iimpakehin ang mga dadaling gamit, para sa isang linggo na honeymoon daw nila ni Leo. Tila kinikilabutan pa rin siya, kapag naiisip kung ano ang dahilan ng kanilang pag-alis, at parang hinahalukay ang tiyan niya sa kaba, sa ideya na kung ano ang maaring mangyari sa kanila. Nakapwa na pilitang mapasok sa sitwasyon na ito, bagaman no boyfriend since birth siya, ay hindi naman siya ganun ka-naive para sa mga ganun bagay na ginagawa lamang ng mag-asawa, ngunit yun ay kung kapwa sila nagmamahalan, at ibang-iba sa sitwasyon nila ni Leo. Ibaba ko muna ito ma'am ha, babalikan ko na lang kayo ulit. Nagmamadaling bumaba na si Juanita, na animo may hinahabol. Napapailing na lang siya, habang sinusundan ito ng tingin, sinarado na niya ang zipper ng pangalawang maliit na maletang dadalhin niya, at tumayo pagkatapos. Magbibihis na siya, sa tansya niya ay wala pang 2 oras nang magpaalam siya doon sa reception ng kanilang kasal, kaya mabilisan lang ang ginawa niyang pag-iimpake ng mga gamit. Buong akala niya ay ang driver na naghatid sa kanya dito sa kanilang bahay ang susando muli sa kanya. Baka nagmamadali ang mga ito, at kailangan na talaga nilang umalis. Wala sa sariling napahugot ng malalim ng hininga si Lindsay. Lula na sila ng mamahaling Pajero, na minamaneho ng driver ng mga vials. Ito din yung naghatid sa kanya kanina sa kanilang bahay. Nasa 3 hanay siya ng mga upuan, samantalang si Leo ay nasa 2 hanay. Para silang magkagalit na kailangang malayo ang agwat ng bawat isa. Dito palang ramdam na niya ang pader na itinanim nito sa pagitan nilang dalawa. Kaya paano kaya ang mga susunod na araw nila sa bahay bakasyunan, na pag-aari ng pamilya nito? Minabuti na lamang niyang ipikit ang mga mata para matulog. Maya-maya pa ay naramdaman na lamang niya, na tila nakalutang siya sa alapaap, at yung pakiramdam na para siyang dinuduyan ang nagpabalik sa nahihimbing niyang diwa. Napagpasyahan niyang umidlip na lang sa biyahe, at dahil puyat ng nakaraang gabi, ay agad na nakatulog siya. Nanlaki ang kanyang mga mata, nang mamalayang buhat siya ni Leo papasok sa tila mansyon na kabahayan. Madilim na ang buong paligid, ngunit tila kumikinang ang lugar na iyon sa mga napakadaming ilaw na nakasindi. Mula sa hallway na kanilang linalakaran, hanggang sa papunta mismo sa mansyon. Papalagsa na siya ngunit sinaway lang siya nito sa formal na tinig. Be still, this is a family tradition, ilalapag lang kita sa kwartong tutuluyan natin. Walang anumang sabi nito na tila para lamang siyang papel na bitbit nito, at di alintana ang kanyang bigat. Di na nito kailangang buksan ang pinto, dahil kusa iyong bumukas ng papalapit na sila. Magandang gabi po Senyorita, Senyorito bati ng isang unipormeng may edad na ginang. Magandang gabi po Aling Tesha, bati naman dito ng binata. Ngumiti naman dito si Lindsay, na biglang nahiya sa hitsura nila ni Leo. Ba't kailangan pa kasing buhatin siya nito? Ipautos nyo na lang kay Efren na iakyat yung gamit namin sa taas. Bili nito bago humakbang na muli papunta sa hagdang paikot. Ibaba muna ako Leo. Mataas yung hagdan at mabigat ako, mapapagod ka. Nag-aalangan niyang sabi dito. Ngunit tila wala itong narinig, na tuloy-tuloy lang sa pag-akyat. Lihim na lang siyang napabuntong hininga, talaga namang napakasuplado nito kahit kailan. Halos hindi niya igalaw ang katawan sa takot, na baka bigla siyang bitawan ito, kapag naglilikot siya,
at mangganing-ganing ipulupot na niya ang dalawang kamay sa leeg nito, sa pangambang malaglag siya. Bukod pa doon ay tila napaparalisa ang katawan niya, sa pagkakadikit nilang iyon. Naasiwa siya, pero aaminin na gusto niyang kiligin sa ayos nilang iyon. Tawagin mo na lang si Aling Tesha, kung may kailangan ka, huling bili ni Leo bago lumabas sa kanyang silid. Parang bulak lang nang ibaba siya nito sa kama, at walang ano-anong lumabas na lang ng kwarto niya. Malapit sa may dulo ng pasilyo ang pinasok nitong kwarto, at hula niyang iyon ang ipagamit nito sa kanya. At parang nahuhulaan na rin niyang bubukod ito ng silid sa kanya. Nasa ganon siyang muni-muni, nang may kumatok sa labas ng pinto. Tuloy, aniya, linuwa ng pinto si Aling Tesha na nakangiti. Senyorita, ihahain na po ang pagkain, pag ready na po kayo pwede na kayong bumaba, magalang nitong sabi. Ngumiti siya dito pabalik. Sige po, bababa na lang ho ako sabi niya. Sige po senyorita, pakababa niyo po ng hagdan bandang kaliwa po ang papunta komedor. Pagbibigay nito ng impormasyon, bago tuluyang tumalikod palabas ng pinto. Good evening, medyo naiilang na bati ni Lindsay para sa lahat, pinili niya ang pinakadulong upuan ng bumungad sa komedor, buong akala niya ay sila lamang ni Leo ang nandoon sa mansion. Ngunit taliwas iyon sa kanyang inaasahan. Sa kanan ni Leo ay may nakaupong babae, na halos kasing edad lang yata niya, tila ito modelo sa ganda at hubog ng katawan. Blanco at pansin niyang parang nakataas ang isang kilay nito, habang nakatingin sa kanya. Katabi naman nito na natatandaang niyang si Bobby. Dito ba ito nakatira? Naalala niya ang kwento nito, na magpinsan ito at si Leo. Nakangiti naman ito sa kanya. Katapat nito sa kabilang upuan ay isang may edad na lalaki, na halos hindi nalalayo sa edad ng kanyang daddy. Formal naman ang hilatsa ng mukha nito, habang katabi naman nito ay isang dalagita na tulad ni Bobby, ay nakangiti din sa kanya. Sit beside me, narinig niyang sabi ni Leo na minuwestra ang bakanteng upuan sa kaliwa nito. At ubiling lumapit siya, at umupo sa tinuturo nito. She's my wife. Pagpapakilala nito sa lahat. Lindsay, tumingin ito sa kanya, na tila gustong dugtungan ang sinasabi nito. Lindsay Zaire Reyes, pagdugtong naman niya, pati pala pangalan niya, hindi alam ng napangasawa niya. Ha, that's odd, don't you know your wife's name? Natatawang sabat ng magandang babaeng mukhang modelo. Hindi nakaligtas dito ang ginawi ni Leo, na tila nahalata nito na may mali sa kanilang dalawa. Hi Lindsay, it's good to see you again. Bati ni Bobby na ikinatuwa niya, at least nabaling dito ang mga atensyon nila. Ngumiti siya ng matamis dito, nakakatuwa din kahit papaano na may kakilala rin siya sa hapag na yon. Hi Bobby, Anya, alam niyang alam nito ang setup ng kasalan nila ni Leo. Dahil nandun ito nang makita silang magkasama sa iisang kwarto. Still beautiful pa rin ha, komento nito. Hi Ate Lindsay, welcome po dito sa Mansion de Viles. Bati naman ng dalagita sa masiglang tinig. Hello, nahihiyaman ay binati din niya ito at nginitian. Pansin niyang may hawig ito kay Bobby. Ako po si Marian, kapatid po ako ni Kuya Bobby. Pagpapakilala pa ng dalagita. Nice meeting you Marian, sabi naman niya. Since you know already Bobby and Marian. This is Uncle Vince, my father's youngest brother. Sabad ni Leo na tinuro ang may edad na lalaki, na tumungo lang sa kanya. And this is Margaret, a family friend. Tukoy nito sa babaeng mukhang modelo. Hi, alanganin niyang bati dito, magkaharap sila, kaya siya na ang unang nag-approach dito. She looks young. Sa halip na gumanti ng bati ay si Leo ang binalingan nito. Yumuko na lang siya, hindi niya narinig na tinugon ito ni Leo. Kain ka na Lindsay, ani Bobby na nahalata ang inasal ni Margaret. Masarap yang niluto na kaldereta ni Aling Tesha, kinuha na nito ang ulam at inabot sa kanya. Nakangiting inabot niya iyon. Nag-aaral ka pa ba iha? Tanong ni Uncle Vince. Tumingin siya dito at tumungo. Opo, graduating na po ako this year. Ano ang course mo? Business management po sagot niya, nasa medisina sana ang passion niya, ngunit dahil sa kahilingan ng ama na kunin ang kursong yun, kaya pinagbigyan niya ito. That's great, malaking tulong ka kay Leo. Nasisiyahang komento ni Uncle Vince. Ngumiti lamang si Lindsay.
Sa gilid ng kanyang mata ay nakikita niyang tuloy-tuloy lamang sa pagkain nito ang asawa, na tila walang pakialam sa paligid, tinuon niya na lang ang atensyon sa pagkain, sumasagot lang siya kapag kinakausap siya, o tinatanong ni Bobby at Marian. So kumusta na kayo, okay ka lang ba? Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses ni Bobby, na sa may swimming pool sila sa may likod na bahagi ng mansyon. Pagkatapos kumain ay niyaya siya nitong mag-ikot para bumaba daw ang kinain nila, at tuloy ay para maikot na rin niya ang ibang parte ng bahay. Medyo alanganin siyang ngumiti dito. Wala siyang ideya kung hanggang saan ang nalalaman nito, sa kasalan nila ni Leo. Oo naman, sagot na lang niya. Nakaupo sila parehas sa pang-isahang upuan, habang nakaharap sa tubig. Alam mo nagulat talaga ako sa nangyari, bigla ka lang nawala at yun na nga. Iniwas niya ang mata dito, gusto niyang sabihin na ganun din naman siya, ngunit nangyari na ang nangyari, at ayaw naman niyang sumama ang loob ng daddy niya sa kanya, kaya napilitan na rin siyang magpakasal kay Leo Zian Viles. Dito pala kayo nakatira, pag-iiba niya ng usapan. Si Marian lang ba ang kapatid mo? Actually sa family ito nila Leo, nasa Palawan talaga ang family namin ni Marian, it's just that Marian is studying here, and Tito Arnold offered na kami daw muna ang tumaw dito. While Uncle Vince, siya ang nagmamanage ng resort, kapag wala dito si Leo, it's few meters away from here. Isang sikat na bakasyunan at dinadayo na din from others country, you'll love the place when you get there, I also work there. Pagkukwento ni Bobby. And yes, kami lang ni Marian ang siblings. Tumungo-tango siya, marami palang business ang pamilya ng asawa niya. Ang alam niya may mga hotels at restaurants ang mga ito. Hindi niya alam na pati pala mga resort, ay pinasok na din ng mga Viles. May business din naman mga parents namin sa Palawan. Kumukuha lang ako ng experience, kaya ako nagtratrabaho kila Leo. Sooner kailangan ko na talagang harapin ang pinapasa nila mama na obligasyon. Naiiling pang dagdag ni Bobby. So sad hindi ko pa nahahanap ang Mrs. Right ko. Gusto ko sana na mag-asawa muna ako before I take the responsibility. Sa gwapo mong yan wala kang maluko. Pagbibiro niya. Ikinahalakhak iyon ni Bobby. Yeah, sad truth. Anito nang huminto sa pagtawa. Seryoso tumungo ito. Nakita ko na sana siya, but unfortunately, she was not destined to be mine. Nakita niyang sumeryoso ito, at biglang lumamlam ang mga mata. E baka naman hindi pa talaga siya ang Mrs. Right mo. Sinubukan niyang pasiglahin ulit ito. Baka na-traffic lang at parating na din naman. Minsan lang kasi akong magkagusto, yun lang napurnada pi, tingin niya ay nalungkot na ito. Kaya nilapitan na niya ito at tinapik ang balikat nito. Okay lang yan, you'll find her soon pag-aalo niya. Tumitig lang si Bobby sa kanya, sabay sabing, sayang, it's getting late. Hindi ka pa ba aakyat ng kwarto Lindsay? Parehas pa silang nagulat ni Bobby, nang may biglang nagsalita sa likuran nila.